I am reading this book right now. Ito, The Magic of Manifesting Money. And ang ganda nitong sentence. Choosing happiness over money will always lead to a fulfilled present moment. The only moment in time that exists. It's never too late to make the switch from your unenjoyable 9 to 5 job to following your passion. Do not let society's faulty expectations tell you what you should and you should not do. If you ever decide to take this leap of faith, be sure you're doing it with a conscious state of mind. If you're only dipping your toes or quitting your job just to quit your job, you'll never get the result you expect because most of you is still attached to the old identity. Follow your heart, plan with your brain, and align yourself vibrationally to the point where your emotions are so elevated, the universe will begin to shower you with opportunities, people, money like you've never experienced before. Ang lalim, no? Sorry kasi bago lang ako dito sa YouTube, so hindi ko laman ko saan ako titingin since naka-front cam tayo, girl. So, yeah, habang binabasa ko yon na-realize ko na before, nung wala pa akong baby, lagi ako talagang nag-aawol. Lagi ako nag-aawol kasi hindi ko gusto yung work ko, ayaw ko sa panggabi. Lagi yun yung pinaka main point and reason ko kung bakit hindi ako nagtatagal sa isang company. And meron lang akong tinagalan na isang company kasi ano yun, pandemic kasi siya. So no choice ako, hindi ako pwedeng mag-resign agad-agad kasi wala akong magiging source of income agad-agad kasi hindi pa naman sila hiring or wala pang, alam mo yun, open na mag-a-apply, ganyan. So, every time na nag-a-apply ako, lagi talaga yung deep reason ko is, ayoko ng panggabi, ganyan. Napapagod ako sa panggabi, hindi ko magawa yung gusto ko, like, gusto mo umabsent, di ka, pero hindi ka maka-absent ka agad-agad, ganon. Or gusto mo magala, di ka makagala, kasi may work ka, girl. Hindi ka pwedeng umabsent lang ng basta-basta. And then, eventually, I decided na hindi na talaga mag-work. Pero dahil since yun nga nagkaanak ako and then habang nandun ako sa process na yun, gusto ko ulit mag-work kasi yung nasa isip ko nun is kailangan ko kumita ng pera, ganyan. Paano ko kikita ng pera kung nasa bahay lang ako, wala akong ibang ginagawa, ganun. And then, meron na kasi talaga akong pinagkakaabalahan noon na side hustle. Pero hindi siya kumikita, gano'n. Hindi pa siya kumikita nung time na yun. So, napo-frustrate ako. Then, every time na napo-frustrate ako, sumasagi nga sa isip ko na mag-apply na lang. Pero ang ending, kapag iniisip ko ulit na kapag mag-apply ako, kung mag-apply ako, babalik na naman ako doon sa work na panggabi ulit. Yung gano'n, yung papasok, yung gigising ako sa umaga na nagmamadali, yung ahead the time, alam mo yung gigising ka na pagod ka, gano'n, tapos uuwi ka din na nagmamadali. So, ayoko na ng ganong klaseng life. Kaya, kaya yun, nag-stay pa rin ako doon sa pag-a-affiliate ko. And eventually, true enough, no, dun sa sinabi niya na, um, true enough, you will, wait, yung sinabi niya na the, the universe will begin to shower you with opportunities, people, money like you've never experienced before. And true enough, nakakilala nga ako ng tao, isang tao na willing ako i-guide, willing akong tulungan. And eventually, talagang kinukonsider ko siya as mentor ko. Kasi naggulat talaga ako nung nakilala ko siya. Kasi hindi naman kami magkakilala talaga sa personal, pero grabe kung paano niya ako tulungan. Talagang sobra-sobra yung tulong na binigay niya sa akin. And I'm so grateful and thankful for that. That's why nagkaroon ako ng vision na gusto ko din yung gano'n, yung makatulong ako sa iba, lalong-lalo na kung alam mo din yung or naiintindihan mo yung pinagdadaanan nila, lalong-lalo na naiintindihan mo yung walang-wala ka, kasi walang-wala kang piso, girl, at grabe ka i-judge ng mga taong nasa paligid sa'yo kasi wala kang pera. So, yun, that's why pinilit ko talaga magbasa ng books, pinilit kong, alam mo yun, unti-unting ayusin yung sarili ko, yung mga dapat ayusin, ina-apply ko yung mga natututunan ko doon. Hindi siya madali. Sa totoo lang, hindi siya madali kasi kalaban mo yung sarili mo all the time. Yung thoughts mo, yung past experience mo, yung trauma and all. Pero, I know that along the way, ma-overcome din natin to.
Oo, and super nagustuhan ko 'tong book na 'to kasi sobrang babaw niya lang, ang bilis niyang intindihin, lahat ng nandito yung mga naririnig ko lang sa mentor ko, quantum field, paradigm system, et cetera, nandito siya girl. Talagang in-explain ng pinakamababaw na words na talagang maiintindihan niyo at pinakababaw na explanation. So, kuya, kung naghanap kayo ng something new and pagbabago sa life nyo eventually, you might want to read this book. Dalawa to. Yung isa is this one. Ayan, The Magic of Manifesting. All about naman to sa sarili mo, ganyan. And eto naman kung ano yung relationship natin sa money, ano ibig sabihin ng money, paano nag-work yung pera, etc. Yun lang. Thank you so much for watching.